Magandang hapon po. Huwag kayong matakot, wala akong sore eyes. So, nitong November 10 lang ulit ay naging mainit na naman yung tensyon sa Union. At nabalitaan natin na muli na namang hinarang yung ating yung magsusupply sana dun sa Union. At sa tensyon na yan ay lumilitaw ngayon sa internet yung question na sino nga ba yung mga kaalyansa, mga bansang kaalyansa ng bansang Pilipinas. At alam natin na ang bansang Pilipinas ay may mga alyansang bansa including ang United States, ang Japan, Australia, South Korea, at maging ang United Kingdom. Meron ding mga bansa na halos nasa pagitan lang sila. Wala silang alyansa, tumatayo sila bilang sariling bansa. At ang layunin ng alyansa ay para ipagpatuloy yung kanilang kooperasyon sa bawat bansa na kaalyado nila, i-share yung kanilang common interest at yung kanilang mga layunin. Pagkakaisa ng mga bansang ito, may ganyan silang mga sentimiento pagdating sa alyansa sa mga iba't ibang bansa. Well, sa text natin ngayong hapon ay makikita natin ang Panginoong Hesus ay tumawag, pumili, hindi ng mga bansang malalakas o bansang makapangyarihan para gawing alyansa, kundi pumili siya ng mga taong makasalanan, mahihina, upang ihanda sa ministeryo, hindi upang ihanda bilang military defense, kundi ihanda sila para sa pagsulong ng Ebanghelyo para sa misyon ng Iglesia ng Kaharian ng Panginoong Hesukristo. Kaya sa pagpapatuloy natin sa serye ng Book of Mark, dapat ito ay kaninang umaga. Pero dahil sa hindi niasang pagkakataon ay ngayon po natin ito ay ipapangaral. So nagpapatuloy tayo ngayon sa aklat pa rin ni Marcos sa Mark chapter 3. Tayo po ay nasa talatang Kapitulo 3, Mark chapter 3, verse 7 to 21. Kaya babasahin po natin yung ating teksto. Inaanihan ko po na tayo po ay tumayong lahat. Medyo mahaba po yung ating text. Mark chapter 3, verse 7 to 21. Mark chapter 3, verse 7 to 21. Babasahin ko po ito sa Tagalog. Umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagtungo sa lawa. Sumunod sa kanila ang napakaraming tao mula sa Galilea. Nang mabalitaan ang lahat ng ginagawa niya, nagdatingan ang napakaraming tao mula sa Judea, Jerusalem, Edomia, sa kabilang ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon. Nagpahanda si Jesus ng isang bangkang magagamit upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Dahil marami na siyang pinagaling, dinudumog siya ng lahat ng may sakit para lang mahawakan siya. At tuwing makikita siya ng maruruming espiritu, nagpapatira pa ang mga ito sa kanyang harapan at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus na sabihin kung sino siya. Verse 13, umakyat si Jesus sa bundok, tinawag niya ang kanyang mga pinili at lumapit ang mga ito sa kanya. Humihinang siya ng 12 na tinawag din niyang mga apostol upang sila'y makasama niya at upang sila'y subuin niyang mangaral at magkaroon ng kapangyarihang magpalayas sa mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya, si Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Santiago at si Juan ang mga anak na Zebedeo na binansagan niyang Boanerges, ibig sabihin mga anak ng kulog, sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago, anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na Cananeo, at si Judas Iscariot na nagkanulo sa kanya. Verse 20, pagtuloy ni Jesus sa isang bahay, muling nagtipon ang maraming tao kaya hindi na nila makuhang kumain. Nang mabalitaan iyon ng kanyang sambahayan, pumunta sila upang siya'y sawayin sapagkat sinasabi ng mga tao nawawala na siya sa sarili. Ito po, salita ng Diyos. Pwede na tayong makaupo. Lahat salamat sa salita ng Diyos. So dito sa tagpong ito ay makikita natin at nabasa natin yung nakikilala na, nagiging popular na ang Panginoong Hesukristo. At dahil sa nakikilala na siya at nagiging popular na yung kanyang pangalan ay dun sa verse 6, kung papansinin natin yan, ay yung mga Fariseo at mga Eskriba ay nagkakaroon na ng plano. Na nagpaplano sila na ipapatay ang Panginoong Hesukristo. Maraming scholars na nagsasabi na yung tagpong ito sa pagitan ng verse 6 at 7, maraming hindi nagkakasundo ng interpretation sa bahaging ito, ng verse 6 at verse 7. Pero kung mapapansin natin, subok sa account ni Matthew, pag pinag-aralan natin yung account na ito, makikita natin na pagka mayroong panganib sa pabuhay ng Panginoong Hesukristo, lumilipat siya ng lugar dahil hindi niya pa panahon ng mga oras na ito. At
Pagdating natin doon sa verse 7, makikita natin dito na sa pag-alis niya sa lugar na ito, sinusundan siya ng maraming tao. Dahil kilala na nga siya, nagiging popular na ang Panginoong Jesucristo. Kahit saang makikita natin yung mga lugar na yan, na nabanggit natin, hindi po yan malapit. Malalayo yung lugar na yan. Ibig sabihin, talagang dinadayo siya. Pinupuntahan ng Panginoong Jesucristo. Masyado nang kumukuha ng atensyon ang ginagawa ng Panginoong Jesucristo. Pero sa tagpong ito, makikita natin dito, ito yung umpisa ng pinapakita ng account ni Mark na maraming naaakit sa ginagawa ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga ginagawa. At makikita natin, may mga bumabiyahe pang malalayo. Pero iilan lang yung mga pinili niya na maglingkod para sa kanya. Iilan lang yung mga taong totoo talagang naniniwala at sumasampalataya sa kanya. At may katotohanan yan sa mga maraming tao sa panahon natin sa ngayon. There are many people who are attracted to Jesus at naniniwala naman siya na totoo yung sinasabi ng Panginoong Hesus, pero hindi pa rin sila dumadating dun sa punto ng pagpapasakop sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Hindi sila nagsasubmit sa pagiging Panginoon ng Panginoong Jesucristo. Naniniwala sila na totoo yung sinasabi ng Panginoong Hesus, naniniwala sila sa mga miracles ng Panginoong Hesus, pero may mga tao na until now, among evangelicals din, ang hindi pa nagpapasakop sa paghahari ng Panginoong Jesucristo. At lagana pa rin yan at talamak maging sa panahon natin sa ngayon. Sumusunod sila sa Panginoong Hesus, hinahanap nila ang Panginoong Hesus dahil meron silang personal na pangangailangan, hindi dahil gusto nilang magpasakop sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Dito sa section ng Gospel ni Mark, makikita natin dito na ang Panginoong Hesus hindi lamang simple na tumawag ng mga taga-sunod niya. Hindi lang siya basta kumuha ng mga tao na para sumunod sa Kanya. He did not come to attract fans. Hindi siya nagtayo ng fans club para sumunod sa Kanya yung maraming tao. He came to call disciples. Pumunta siya para tumawag ng mga alagad at ng mga tao maglilingkod sa Kanya. Nabanggit ko na nung nakaraan na yung tema ng Synoptic Gospel ay patungkol sa kaharian ng Panginoong Jesucristo. Kaya gusto kong ibigay sa inyo ngayong hapon ang mensahe natin. Si Jesus bilang hari ay tumatawag hindi ng kanyang mga panatiko, kundi ng kanyang mga disipulo. Si Jesus bilang hari ng kanyang iglesia, ay tumatawag hindi ng kanyang mga panatiko, kundi ng kanyang mga disipulo. Ayan yung makikita nating tagpo dito sa account ni Mark sa chapter 3, verse 7 to 21. Ito ay isang magandang paalala sa atin bilang mga miyembro ng iglesia, tayo na nakipag-isa, tayo na inilagay sa kawan ng Panginoong Jesucristo. Dapat mayroon tayong diwa ng katotohanan na tayo ay mga disipulo ng Panginoong Jesucristo. Tayo ay mga lingkod na tinawag ng Panginoong Jesucristo para sa isang layunin, para sa pang-ibanghelyong misyon. At dapat bawat miyembro ng iglesia at nagpapamiyembro sa isang iglesia ay may diwa ng katotohanan ito na ikaw ay lingkod. Ikaw ay tagapaglingkod ng Panginoong Jesucristo. At ito rin ay isang paalala sa atin at babala na sa maraming taong nakakasalamuha natin na wala pa sa Panginoong Jesucristo, ay maraming tao na interesado lang sa Panginoong Hesus, o di naman kaya ay hinahangaan lang nila yung mga mirakulong ginagawa ng Panginoong Hesus, pero hindi pa sila kabilang sa kanyang kaharian. At yan yung gusto nating sabihin ngayon. Kung ikaw ngayon ay ibisita namin ngayong hapon, o kanina pang umaga, o kada linggo ay nakakasama namin kayo sa pananambahan, na ayaw namin dumating sa punto na maging tagahanga lang kayo ng Panginoong Jesucristo. Ang gusto namin ay maging mananampalataya kayo ng Panginoong Hesus at maging kamanggagawa kayo sa kanyang kaharian. At ganyan yung makikita natin sa mga disipulo ng ating Panginoong Hesus. They were called not to be just fanatics. Hindi sila tinawag para lang maging panatiko ng Panginoong Hesus, or hangaan lang nila yung mga mirakulong ginagawa ng Panginoong Hesus. Tinawag sila para maging disipulo ng Panginoong Jesucristo. Christians are not called just to sympathize or maging taga-masid ka lang dyan. Christians are called for a gospel mission. Tinawag ang mga Kristiyano hindi para maging taga-simpatya ka lang dyan o maging taga-masid ka lang sa loob ng iglesia. Tinawag ka dahil mayroong layunin ang Diyos sa pagkatawag sa iyo. At yan ay may kinalaman sa pang-ibanghelyong gawain sa loob ng iglesia. At sa diwa ng mensahe natin, titingnan natin ngayong hapon yung dalawang grupo ng tao. At sa dalawang grupo ng taong ito, pwede natin ikumpara yung ating mga sarili at matuto tayo sa mga naging tugon nila
sa Panginoong Hesukristo. Una, titingnan natin ngayon yung mga naaakit na tagamasid. Yan yung unang titingnan natin. At pangalawa, yung mga tinawag na alagad, the attracted observers, at yung the called disciples. Sila ng mga tinawag na disipulo. Yan yung dalawang titingnan natin. Although na marami pang pwede tayong matutunan dito, itong account kasi na to, mostly ginagamit ito when it comes to discipleship training. No, itong account na to, ginagamit to para sa mga discipleship program. Pero hindi yun yung titingnan natin. Doon titingnan natin yung dalawang tugon ng tao sa account na ito ni Matthew. Una, tingnan natin yung una, yung mga attracted observers. Pansinin natin yung verse 8 diyan sa mga Biblia ninyo. Yung mga bagay na umaakit sa maraming tao dito ay yung nakalagay doon ang lahat ng kanyang ginawa. Hindi yung kanyang pinangaral o yung kanyang tinuturo. Pansinin niyo mabuti, naakit yung maraming tao sa Panginoong Hesus dahil doon sa kanyang ginagawa. Hindi sila naakit dahil doon sa pangangaral ng Panginoong Hesukristo. Hindi sila naakit doon sa Ebanghelyong pinapangaral ng Panginoong Hesus, kundi naakit yung maraming tao doon sa kanyang ginagawa. Ano ba yung ginagawa ng Panginoong Hesus? Nabasa natin dito sa account ni Mark na maraming pinagaling ang Panginoong Hesukristo at gumagawa siya ng himala. Gusto nating linawin na binabalidate lang ng Panginoong Hesukristo yung kanyang ginagawang mga mirakulo sa pamamagitan ng mga miracles na ito, at sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ibig sabihin, hindi talaga yun yung layunin ng Panginoong Hesukristo na magpagaling lang at gumawa ng himala, kundi meron siyang isang bagay na gustong ipakita, sabihin sa mga sumusunod sa Kanya. At yung Kanyang ginagawang mga mirakulo ay pagpapatunay lamang na siya ang Kristo. Siyang anak ng Diyos na hinihintay ng bansang Israel. Alam natin na may kaisipan ang mga Hudyo na ang paparating na Misaya sa kanila ay isang political na hari. Pero hindi ganyan yung nangyari. Hindi political king yung dumating, kundi isang tagapagligtas ng mga makasalanan. At yun yung makikita natin sa kasaysayan ng Ebanghelyo. Mapapansin natin yun na ang mga tao ay hindi na interesado sa pinapangaral o tinuturo ng Panginoong Hesukristo. Same sa panahon natin sa ngayon. Ang mga tao ngayon ay mas interesado sa nakikita nilang panlabas lang at ayaw na nilang pakinggan kung ano yung itinuturo sa pulpito. At ganyan yung masasaksihan natin at makikita natin sa maraming mga iglesia sa ngayon. Mas interesado ang mga tao sa gawaing pangrelihiyon, ayaw nilang pakailaman o pakinggan yung itinuturo pagdating ng salita ng Diyos. Mas aktibo sila doon sa mga gawain na pangrelihiyon, pero pagdating sa salita ng Diyos ay wala na silang panahon para pag-aralan ito, para pakinggan ito. Pansinin niyo mabuti. Ang tinitingnan nila ay yung mga pagpapagaling, mga mirakulo. Wala namang masama dyan kung magpagaling ang Diyos. Wala namang masama kung gumawa ng mirakulo ang Diyos. Pero lahat ng mga bagay na ay pumupunto lamang sa Panginoong Hesukristo. Yung mga mirakulo, yung mga pagpapagaling, ay tumuturo lamang sa persona ng Panginoong Jesus. Kaya mapapansin natin dito, ganyan ang ginagawa ng mga relihiyon sa ngayon. Para akitin ng marami, sila na mismo yung gumagawa ng mga tinatawag nilang healing crusades. No? Ginagawa nila yan, yung mga oras ng himala. Sila yung gumagawa ng programa para gumawa ng himala ang Diyos. Para bang ginagawa nilang utusan ang Diyos para akitin ng mga tao. At sometimes kino-compromise pa, ipinapakita pa sa media na merong demon possessed na pinapagaling doon, paulit-ulit na lang kahit isang itsura ng tao, linggo-linggo, yung pa rin yung makikita mo. May mga nag-iisip na gumaling daw kuno. Well, hindi natin kinu-question yung pagpapagaling ng Diyos, pero hindi yan yung paraan ng pagpapakita ng Ebanghelyo. At maaring isipin natin na hindi ba yung mga disipulo ay tinawag din naman para magpagaling? Gusto kong sabihin din ulit sa inyo na binabalidate lang nito yung kanilang panawagan bilang mga apostol. At yung pundasyon na yan ay natapos na. Ang obligasyon ngayon ay iniatang na sa iglesia. Yung ginawa nilang pangangaral noon na iniatang sa 12 apostol ay nasa bigat na ngayon ng balikat ng iglesia. Sila na ngayon yung inatangan, hindi para gumawa ng himala, kundi para mangaral ng Ebanghelyo. At kung kabilang ka sa iglesyang ito yung dapat mong tingnang mabuti. Ito yung pangunahing trabaho mo na kabilang sa iglesia. Ikaw ay bahagi ng iglesia, hindi para maging tagamasid, hindi para maging tagahanga lang ni Jesus. Ikaw ay naging kabilang sa iglesia para sa layunin ng
Ebanghelyo. Para sa ating mga Kristiyano, ito ay isang paalala at babala na rin. Ito ay paalala sa atin na tinawag tayo ni Kristo hindi para maging tagamasid bilang kaanib na sapat na sa atin na parang wala tayong interes na makilahok sa gawain ng Ebanghelyo. Maraming Kristiyano ang tumatagal sa loob ng iglesia na wala ng interes na makilahok sa usapin ng Ebanghelyo. Kailangan nating sariwain ito, kailangan nating pag-isipang mabuti, riwayain natin sa mga sarili natin na tinawag tayo para maging kalahok sa gawain ng Ebanghelyo. Makiisa tayo sa layunin ng pagsulong ng Ebanghelyo at ito ay babala sapagkat ang kawalang interes na maging kabilang sa ministeryo ng iglesia ay hayagang pagpapakita ng estado ng pusong ayaw magpailalim sa aral ni Jesus. Isa itong malaking babala sa atin na kung ayaw mong magpailalim sa mga aral katuruan ni Jesus, pero inaangkin mong Kristiyano ka, isa itong paalala sa iyo. Pagpapakita ito ng estado ng puso mo na ayaw magpailalim, magpasako sa pagkapanginoon ng Panginoong Jesucristo. Kaya ito yung aral na makikita natin dito. Nagpapailalim sa aral at turo ng Ebanghelyo ang Kristiyanong pananampalataya. Nagpapailalim sa aral at turo ng Ebanghelyo ang Kristiyanong pananampalataya. Ngayon, kung inaangkin mong Kristiyano ka, ang tanong ko sa iyo ay, ganyan ka ba sa Ebanghelyo? Nagpapailalim ka ba sa aral na ito? Kung inaangkin mong Kristiyano ka, makilaho ka, huwag kang maging tagamasid lang. Makilaho ka sa usapin ng Ebanghelyo. At pansinin niyong mabuti, doon sa crowd na yan, hindi lahat na nagsasalita ng pangalan ng Panginoong Jesucristo ay mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Among the crowd were the people possessed by the demons. Pero anong ginagawa nila sa Panginoong Jesucristo? Kinikilala nila si Jesus. They identify Christ rightly. Tama yung pagkaka-identify nila kay Christ. Pero hindi sila mananampalataya. Hindi sila mga Kristiyano. At maraming ganito sa panahon natin sa ngayon. Kinikilala nila si Jesus. Mataas yung pagtingin nila kay Jesus. Hinahangaan nila si Jesus. Pero hindi sila mananampalataya ni Jesus. At ayaw natin dumating sa puntong ganyan na kayo na lagi namin nakakasama. Ang gusto namin, maging mananampalataya kayo ni Jesus. Kayo na dumadalo sa pagsamba, huwag kayong dumating doon sa estado lang ng kasapatan na dumadalo kayo sa isang iglesia. Ang gusto namin ay maging Kristiyano kayo. Ang gusto namin ay maging mananampalataya kayo ng Panginoong Jesucristo. Hindi sapat na magsabi ka lang ng mga totoong bagay patungkol sa Panginoong Jesucristo. Kung hindi ka pa Kristiyano, ay kailangan mong magsisi at manampalataya sa Panginoong Jesucristo. At sa iyo na miyembro na, huwag kang maging tagamasid lang. Makiisa ka, lumaho ka alang-alang sa Ebanghelyo. Makipagtipan tayo at sa pakipagtipan natin, may kaakibat itong responsibilidad at dapat natin itong balikan. Tingnan natin mabuti. Huwag nating limitahan na ang pagiging lingkod lang, pagiging alagad lang ng Panginoong Yesus ay yung mga mangangaral o hindi naman kaya ay ang pastor. Huwag tayong gumawa ng sarili nating bakod pagdating sa gawain ng Diyos. Huwag tayo yung maglagay ng hadlang na ay ito lang yung mga manggagawa. Ito lang yung mga tinawag. At gusto kong sabihin sa iyo na kung miyembro ka ng iglesyang ito, isa ka sa mga alagad, isa ka sa mga manggagawa sa iglesia. May ambag ka na dapat dinangin para sa pagsulong ng kaharian ng Panginoong Jesucristo. Mahirap kung maraming estudyante sa atin dito at kung isa kang estudyante, hindi ka matututo kung uupo ka lang sa loob ng classroom. Dapat meron kang participation ginagawa sa loob ng klase. Mahirap naman na estudyante ka pero hindi ka nakikilahok sa anumang gawain sa loob ng paaralan. At ganyan din sa iglesia. Hindi pwedeng nakaupo lang tayong lahat at hindi tayo nakikilahok sa gawain pang Ebanghelyo. Tinuturuan tayo na linangin yung ating mga kakayanan, yung mga gifts na ibinigay ng Diyos sa atin para makaambag yan sa pagsulong ng kaharian ng Panginoong Jesucristo. Huwag nating iasa ang lahat doon sa mga taong inaakala lang natin na sila lang yung binigyan ng kakayahan para maglingkod sa loob ng iglesia. Sabi ni Charles Spurgeon, true discipleship means complete commitment to Jesus. It is not enough to admire Him from a distance. We must follow Him closely.
Ganda ng sinabi niya, true discipleship means complete commitment to Jesus. It is not enough to admire Him from a distance. We must follow Him completely. At kaakibat ng pagsunod sa Panginoon sa Kristo ay ang pakikilahok sa gawain ng iglesia, pakikilahok sa usapin ng Ebanghelyo. Kaya gusto ko kayong hamunin sa hapong ito, sumunod ka hindi bilang tagahanga, kundi bilang mananampalataya. Yan yung gusto kong hamon sa inyo ngayong hapon. Sumunod ka, hindi bilang tagahanga lang ng Panginoon Jesucristo, kundi bilang isang mananampalataya, kundi bilang isang Kristiyano. Huwag ka magtago sa damdamin na sapat na sa iyo ang dumadalo at miyembro na. Huwag tayo dumating sa punto na sapat na tayo sa ganyang estado na okay na ako. Ay, miyembro na naman ako ng iglesia, dumadalo naman ako linggo-linggo. Huwag tayong dumating sa ganyang estado ng kasapatan lang. Tingnan natin kung ano yung pwede natin may ambag, kakayahang meron tayo para sa pagsulong ng kaharian ng Panginoong Jesucristo. Christianity is not a comfort zone. Hindi ito naging miyembro tayo ng iglesia para maging komportable tayo sa lahat ng nararamdaman natin. Meron tayong mga tungkulin at obligasyon na dapat ay nalilinang para sa pagsulong ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Huwag tayong makontento sa estado bilang tagahanga lang. Kung ikaw ay wala pa sa Panginoong Jesucristo, huwag kang makontento sa estado lang na humahanga ka o bumibilib ka sa Panginoong Jesucristo. Manampalataya ka sa Kanya. Kaya, ang apila ko sa inyo ay sumunod ka hindi bilang tagahanga lang ni Jesus, kundi bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Yan ang apila ko sa inyo ngayong hapon. Sumunod tayo kay Jesus. Hindi lang tayo bilang tagahanga niya, kundi sumunod tayo sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas natin bilang iglesia. Ayan yung makikita natin dito. Bagamat pwede pa nating palawakin ang tagpong ito, pero ito yung maobserbahan natin sa tagpong ito ng account ni Mark. May mga tao na talagang nagmamasid lang sila, humahanga lang sila, pero mapapansin mo, sumusunod sila kahit saan nandoon si Jesus. At sa maraming tao na sumunod sa Kanya, ay meron siyang pinili lang. Meron siyang mga taong tinawag para sa layunin ng Ebanghelyo. At yan yung titingnan natin ngayong pangalawa, yung mga tinawag na alagad. At malinaw dito sa account ni Mark na ang panawagan ng Panginoong Jesus is both sovereign and effective. Soberano ito at epektibo. Ibig sabihin, tinawag sila ng may kamalayan. Hindi sila pinilit o napilitan lang. Ngunit ang pagtawag dito ng Panginoong Jesus, makikita natin na ito ay soberanong pagtawag. Pinili niya yung kanyang tatawagin bilang mga disipulo at lahat ng kanyang pinili at tinawag ay lumalapit sa kanya. Same goes doon sa lingwahe ni John, na lahat ng kanyang tatawagin ay lalapit sa kanya. That is a sovereign call, an effective call of God. From the larger group of people na kanyang mga tinawag, pumili siya, nag-appoint siya ng 12 na maglilingkod sa kanya bilang apostol. So siguro, tatanungin nyo, para lang pala yan sa mga apostol eh. Para lang pala yan sa 12, hindi pala yan para sa atin. Ay, gusto kong sabihin sa inyo na kung sa panahon natin ngayon to i-apply, ang iglesia ay tinawag ng Panginoon bilang representative ng kanyang kaharian. Tapos na ang mga apostol, wala nang apostol ngayon, kung meron pa man, ay mahirap na yan. No? Ang bigat ngayon ng responsibilidad na ipangaral ang Ebanghelyo, wala na sa mga apostol, kundi nasa iglesia na. Sa Ephesians, ipinakita doon na tapos na yung pundasyon, hindi na kailangan na magdagdag ng panibagong pundasyon. At ang obligasyon natin sa bagong tipan bilang mga mananampalataya ay katulad din sa mga disipulo. Ipangaral ang Ebanghelyo. Mangaral lang salita ng Diyos. At dalawang bagay yung makikita natin doon sa text natin, doon sa verse 14 and verse 15. Una ay tinawag sila ng Panginoong Hesus sa kanyang sarili. Bansin niyo yung verse 14. Humirang siya ng 12 upang sila ay makasama niya. Ibig sabihin, una, tinawag yung mga disciple, hindi kaagad sila dinala sa misyon. Tinawag muna sila sa Kanya. So, meron ditong makikita tayo na something na hindi naman na-mention pa ng gusto, pero maraming scholars yung nagsasabi, it is discipleship, personal discipleship with Christ, doon sa Kanyang mga disciples.
Ibig sabihin, hinuhubog muna yung mga disipulo para ihanda sila sa isang misyon. At ano yung misyon na yun? Jesus called the disciples to send them out. And sa 14 pa rin, nakasama siya upang sila'y suguin niyang mangaral. Ang layunin ng pagtawag ng Panginoong Hesus, una ay para sa Kanya, at pangalawa ay para sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya ito yung gusto kong ipakita sa atin ngayong hapon. Kung tayo ay mga mananampalataya na at miyembro ng Antipolo Reformed Baptist Church, ito yung pangunahing gawain natin. Kay Kristo muna at sa ministeryo, hindi sa mga personal na interest natin, hindi sa mga kung anumang nararamdaman natin, kundi sa layunin ng Ebanghelyo. Totoo yan sa maraming iglesia sa panahon natin ngayon. Nasa iglesia na ngayon yung mandato sa pagsulong ng Ebanghelyo. Kaya bilang nakipagtipan, tungkulin natin na palaguin at palalimin yung ating ugnayan kay Kristo. Yan ang una. At ang kasunod ay ang pagtanggap sa misyon sa pagsusulong ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Palalimin natin yung ating ugnayan kay Kristo, palaguin natin ito, i-cultivate natin yung ating relasyon kay Kristo upang ihanda tayo sa misyon ng Ebanghelyo. Ganyan dapat, hindi maraming programa sa loob ng iglesia. Hindi kailangan bumuo tayo ng 12 at yung 12 mo bubuuin ng 12 at yung 12 magkakaroon pa ng another na 12. Hindi ganyan yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi natin kailangan ng maraming programa. Ang kailangan nating makita dito ay yung pagtawag ng Panginoong Hesus na ito ay soberano. Una, ipagtawag sa Kanya, magkaroon ka ng tamang relasyon at ugnayan kay Kristo, union with Christ, and then yung misyon ng iglesia. Wala nang iba, wala nang maraming propaganda. Kaya ito yung aral na makikita natin dito, na ang pakikipag-isa kay Jesucristo ay naghahanda para sa misyon ng Ebanghelyo. Ang pakikipag-isa kay Jesucristo ay naghahanda para sa misyon ng Ebanghelyo. Kaya gusto ko kayong tanongin ngayong hapon, kayo na nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo, meron ba tayong ginagawang paghahanda para sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo? O nakipag-isa lang tayo tapos okay na? Hindi ganyan yung makikita nating itsura ng pakikipag-isa sa Panginoong Jesucristo. Tinawag sila una sa Panginoong Hesus at pangalawa para sa misyon ng Ebanghelyo. Ito yung misyon natin bilang isang iglesia. Hinuhubog ni Jesus ang bawat tao niya para ihanda sa espesyal na gawain sa kaharian ng Diyos. Maraming tao ang masyadong maliit ang pagtingin pagdating sa ministeryo ng iglesia. Tinitingnan nila ito bilang mababang estado ng gawain. Mas binibigyan nila ng halaga yung mga panlabas na posisyon, mga panlabas na bukasyon. Hindi naman masama yun na tingalain natin yun. Pero higit dapat sa loob ng iglesia na kung paano natin nililinang yung ating kakayahan bilang mga tao sa bukasyon na pinaglagyan sa atin, higit dapat sa loob ng iglesia ay mas linangin natin yung kakayahan natin para maiambag ito sa pagsulong ng Ebanghelyo. At pag-isipan mo kung paano ka makikisa para sa layunin ng Ebanghelyo. Alam natin na si Hudson Taylor ay for 51 years, si Taylor ay ibinuhos niya yung kanyang buhay bilang isang missionary sa China. At siya yung founder ng China Island Mission. At alam natin kung paano taong ito ay ginamit ng Diyos para sa Ebanghelyo, sa ibang bansa pa na hindi nga lingwahe. Pero nag-google siya ng panahon para pag-aralan, maging yung kultura nila, alang-alang sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Hindi ko naman sinasabi na maging katulad niya tayo. Pero sa simpleng kahandaan lang, dapat tayo ay may ganitong klaseng diwa ng katotohanan. Maging sa maliit na bagay ay meron tayong paghahanda ng magdating sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Gusto ko yung sinabi niya, bagamat kaunti lang yung part na nakuha ko, gusto kong i-share sa inyo. Sabi niya, China is not to be won for Christ by quiet, else loving men and women. Sabi niya, China is not to be won for Christ by quiet, is loving men and women. Ang ipinapakita niya lang dito ay kung magiging tahimik lang siya at wala siyang gagawing aksyon, kung magiging mapagmahal lang siya pero wala siyang ginagawang hakbang para abutin sila ng Ebanghelyo, ay hindi sila magiging mananampalataya, hindi sila magiging Kristiyano. At lahat tayo dapat ay may matuto sa ganitong klaseng diwa na lahat tayo ay mga misyonero ng Panginoong Jesucristo.
Lahat tayo ay lingkod na tinawag ng Diyos para magsalita ng salita ng Diyos. Sabi ni John Piper, the ultimate goal of discipleship is not just to know Christ, but to make Him known to others. It is a life of joyful obedience and sharing the gospel. Yan yung sinabi ni John Piper, the ultimate goal of discipleship is not just to know Christ, but to make Him known to others. It's a life of joyful obedience and sharing the gospel. Hindi lang tayo dapat makontento na kilala lang natin si Kristo. Maganda yun, yan yung pangunahin, pero hindi doon nagtatapos. Meron tayong misyon na dapat gawin. Kaya inahamon ko kayo bilang kapatid at sa pananampalataya, linangin mo ang kahandaan sa paglilingkod para sa pagsulong ng Ebanghelyo. Linangin mo ang kahandaan sa paglilingkod para sa pagsulong ng Ebanghelyo. Sumunod ka sa hamon ng pagiging handa at tapat disipulo ng Jesucristo. Huwag nating limitahan ang pagiging lingkod, disipulo, base sa ating sariling definisyon. Tingnan natin kung paano ito ginawa sa kasulatan. Sa trabaho, kung empleyado ka, mas nililinang mula doon yung kakayahan mo para sa pagiging epektibong empleyado at para sa pagsulong ng kumpanya. Ay hindi ba dapat ganyan din tayo sa iglesia? Mas nililinang natin yung kakayahan natin, yung kahandaan natin para sa pagsulong hindi ng kumpanya, kundi para sa pagsulong ng kaharian ni Kristo alang-alang sa Ebanghelyo. Ganyan din dapat yung ating maging kaisipan. Bawat Kristiyano dapat ay magkaroon ng ganyang diwa. Kaya may puwang ka ba sa kahandaan sa paglilingkod sa Panginoong Jesucristo? At kung may puwang, gaano kalaki yung puwang na yan? Kung wala pa, subukan natin. Subukan mong magbigay ng puwang para maghanda sa paglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Hindi po ito instant. Ito ay nililinang. Hinuhubog ito. Hindi ito instant na bigla mo na lang mararamdaman. Dapat magkaroon ka ng desisyon na gusto mo itong gawin para sa Ebanghelyo. Para sa Panginoong Jesucristo. Nililinang. Ibig sabihin, hindi ito pagdating mo, pagising mo, gusto ko. Ngayon, kinabukasan, nagising ka, ayoko na. So, nakabase lang lahat ng yan sa pakiramdam. Ito ay nililinang hinuhubog habang tumatagal tayo bilang mga mananampalataya. Kaya Antipolo Reformed Baptist Church, magkaroon tayo ng bukas na puso at kahandaan sa pakikiisa sa gawain ng iglesia para sa pagsulong ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ito yung dalawang katotohanan na makikita natin sa tupong ito ng sulat ni Marcos. May mga taong nag-oobserba lang, nakikimasid lang, nakatayo lang, humahanga, pero may mga taong tinawag ang Panginoong Jesus para sa misyon ng Ebanghelyo at kung ikaw ay kabilang diyan, ito yung mga hamon sa atin bilang kabilang sa mga tinawag ng Panginoong Jesucristo. Let us respond to the call of Christ with the same eagerness and dedication para sa kanyang harian. Kaya huwag tayong manatili lang na maging apostolic demon punchers. We are called as a disciples of Christ. Hindi tayo tinawag bilang mga demon punchers. Tinawag tayo to preach the gospel. Tinawag tayo to share the gospel sa mga taong makakasalamuhaan natin. Dalawang tugon, dalawang klase ng tao na makikita natin sa account ni Matthew. Saan tayo dito sa dalawang ito? Kaya bago ko tapusin yung mensahe ito, gusto kong ipaalala muli sa mga bisita namin ngayong hapon na ang pangangaral ng Ebanghelyo ay ibinigay sa iglesia at tungkulin namin bilang iglesia na ibahagi ito sa inyo ng libre, walang bayad, hindi para lang humanga kayo kay Kristo, hindi para hangaan nyo lang yung kwento patungkol sa Kanya, hindi para hangaan nyo lang yung mga bagay na ginawa niya. Ang gusto namin, lalabas kayo dito na kayo ay Kristiyano, kayo ay mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Yun yung aming panawagan sa inyo. Manalangin po tayo. Maraming Diyos, maraming salamat dahil totoo yung mga bagay na ito. Nais namin na patawarin mo kami sa mga panahon na nagiging talaga masidlang kami. Sa mga panahon na kumukuha lang kami ng simpatiya at ayaw namin makilahok para sa pagsulong ng Ebanghelyo. Patawarin mo kami, O Diyos, sa estado ng aming kaisipan at puso na sapat na kami ay dumadalo, na kami ay nakikita ng kapatiran, ngunit wala kaming interes na makibahagi para sa pagsulong ng Ebanghelyo. Dalangin namin, O Diyos, na magkaroon kami ng puso para dito mahubog ito at malinang
para sa kaluwalhatian ninyo. Wala kaming ibang nais bilang isang iglesia, kundi mapahayag ng katotohanan ng Ebanghelyo para sa pagsulong at kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo. Dalangin namin, tulungan mo kami na maging tapat sa aspetong ito ng pagkatawag namin bilang iglesia, bilang mga manggagawa sa Antipolo Reformed Baptist Church. Salamat po, Panginoon. Dalangin namin ito ng may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.